Ako ngayon ng 5 reason why you should purchase the iPhone XR ngayong 2025. So tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another 5 reasons na naman tayo, and this time, ito naman ang ating ifo-focus, yung iPhone XR. Kasi itong iPhone XR ang isa sa pinaka mabenta rin na iPhone na lumabas nung year 2018. So ito po yung base model nga ng iPhone X series, and ngayon 2025 is sobrang mura na lang po nito, at marami pa rin nagde-decide kung mag-iPhone XR ba sila, iPhone 11, iPhone 12. So marami nang nagiging skeptical bumili ng iPhone XR. Pero again, dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda pa rin naman i-purchase ang iPhone XR, at kung bakit hindi pa rin kayo dapat mangamba na bumili nito, or na mangamba na bumili nito. So yun nga, sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones. Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop ang CMB Gadgets kay Ate Mayet sa stall XA07, and meron silang permanent shop sa taas sa 3rd floor V Mall Green San Juan City. At ito yung nakaka-excite. Ito pong iPhone XR na to, ito po yung unang-unang iPhone na binili ko kay Ate Mayet. Still nandito pa rin sa akin yan, hindi ko to nile-let go kasi syempre may sentimental value na ito, and nasa pinsan ko na siya, binigay ko na siya sa pinsan ko. Binili ko to kay Ate Mayet. Ito yung unang nag-meet kami ni Ate Mayet sa Green Hills. So nakakatuwa na it's been 2 years higit na itong iPhone XR na to sa akin. Galing to sa Green Hills. Again, binili ko to 100% battery health genuine. Ngayon, nasa 78% battery health na lang po ang aking iPhone XR na genuine ang battery health nito. So again, 78% battery is still good pa yan. Normal pa rin siyang gamitin, kaya huwag kayo mag-alala sa mga battery health nyo. Ito na nagpapatunay itong iPhone XR ko na to. At marami na rin ako mga smartphones na nasa service na, like yung iPhone 11 ko na binili ko rin sa CMB Gadgets, 71% bat. I think 70 na lang yata yun. Still working properly. Mabilis siya malobat, yes, pero hindi naman siya yung kailangan mo ng palitan na agad. Kung primary smartphone mo siya at isa lang talaga cellphone mo, that's the time palitan mo na battery na sobrang bilis na malobat. Kung secondary, again, hindi pa naman siya siguro recommend kung secondary or third smartphone mo siya. So itong iPhone XR na to is secondary smartphone to ng pinsan ko, and yes, when it comes sa battery, okay pa naman ang battery performance pa rin ng iPhone XR. Even 78% battery health siya. Mabilis siya malobat, pero hindi siya yung OA na sobrang bilis. At yung isang reason napalitan mo na yung battery mo, naglalag na yung device. Yun yung isa. Tapos sobrang bilis na talaga malobat. Yung paghugot mo pa lang, parang wala pang 1 hour, 20% nang nababawas. Ganun yung mga palitin na. So again, ito po yung binili nating iPhone XR, kaya doon tayo bibili sa legit natin na seller sa Green Hills, si Ate Mayet. At yun, ang iPhone XR po, sad to say, is wala na pong support sa iOS 26. Kaya maraming nagiging skeptical na bumili ng iPhone XR ngayon. Kasi wala na silang, sabihin nila, Lods, wala nang update yan, magagamit pa ba yan? Tanggalin na natin yung ganong stereotype na pag wala nang update, useless ng smartphone. Again, kahit wala nang update, yung iPhone, matagal pa po magagamit yan. Yung longevity niyan, maganda pa, kumbaga. So, first reason natin why you should buy the iPhone 11 ngayon is, of course, affordability. Napakamura na lang po nitong iPhone XR. 64 na ito, siguro makakuha ka na lang ng 8,000. Sabihin natin 7 to 8,000 pesos. Kasi ang 128 nito is nasa na lang, 9,000 na lang. 9 to 10,000 pesos lang ang 128 gigabytes nitong iPhone XR. So again, when it comes sa 64 gigabytes, Lods, okay ba 64? Yes. Kung heavy user kayo, I suggest go for the 128. Yan ang pinaka the best natin na storage na pwede magamit 2025 beyond. Kaya nakakatuwa na for loss 9,000 siguro makakuha na kayo nitong iPhone XR sa Green Hills. So nakaka-engganyo na bumili ng iPhone kasi first loss
below 10,000 pesos, makakabili ka na ng iPhone, which is iPhone XR. Again, ang pakamahal nito noong 2018. Bumili ako nito nung launch date na I think ang SRP nito nasa 50 plus nung bili ko yung 128 ko noon, 55, 54, ganon. Sobrang expensive ng iPhone XR before. Pero ngayong 2025, after 7 years, ay napakamura na lang, 9,000 pesos. iOS 18, matagal pa po yan. So, yun ang first reason natin, affordability. Kaya kung naghanap kayo ng budget meal na iPhone na magandang camera performance, ito na rin po ang sagot nyo dyan, the iPhone XR. Second reason, sabihin, yan na, camera. Even though single rear camera system itong iPhone XR, napakaganda po ng camera performance na mapoprovide niya. 12 megapixel main camera ang support nito, with a 4K video recording po ang rear camera nito. So, again, pag nag-vlog kayo, paniguradong makakapag-provide to na outstanding video quality. So, abangan nyo na lang mga ka-J-Vlog, full review ulit natin tong iPhone XR ngayong mid-2025. Kasi, nung nireview natin siya ng early 2025, medyo iba pa yung price. I think nasa 12,000 pesos. Pero ngayon, below 10,000 na lang siya at hindi na siya support ng iOS 26. Bibigay ko yung full review ko dito sa device na to. Stay tuned lang. Pero yun, second reason, camera. Kaya ako bumili ng iPhone XR noong 2023 sa Green Hills. Kasi ano to naging trending siya noong 2023 na one of the best iPhone camera, even though single camera siya. Kaya maraming nagpe-purchase ng iPhone XR before. Pero still ngayon mga ka-J-Vlog, the performance of yung camera nitong iPhone XR nandun pa rin. Napakaganda pa rin. Kaya no worries. Kaya kung naghanap kayo ng budget meal, ito na mas ipi-prefer ko compare sa iPhone X. Ito, mag-iPhone XR na kayo. 120GB. Maganda ang camera nito. Pwedeng pang TikTok. Third reason mga ka-J-Vlog is of course design and aesthetic. Marami pa rin mga consumers ang naghahanap ng isang smartphone na maganda ang color, 'di ba? When it comes kasi sa Max, sa Pro Max, sa Pro Series, yung camera nila is yung color nila is medyo boring na. Majority ng iPhone ko is base model. iPhone 16, iPhone 12, iPhone 14 Plus. Isa lang ang Pro ko, Pro Max lang na 15. Kasi mas na-enjoy ko yung mga color variation ng base model. At yun, maraming consumers ang tumitingin sa ganun na aspect. Color. Yung lumabas ngayong 16, maraming na-attract doon sa Aquamarine. Ito yung Aquamarine, nagustuhan ko. Kaya binili ko to Aquamarine kasi. Tapos yung Barbie Pink, di ba? Maraming nagkagusto niyan. Yun ang pini-prefer nila instead sa Pro Max, Pro and Pro Max. Dito naman sa iPhone XR, marami po kayo kasi mapapipilian na color variation nito. Maganda nito yung product red. Cherry red siya, tapos yung color yellow niya. And syempre yung coral. So maganda yung mga color options nito iPhone XR. Kaya yun yung third reason natin. Kung naghanap kayo ng isang very aesthetic din na iPhone XR is good to go. Fourth reason, operating system. Sabihin nila, Lods, bakit yan yung reason natin to buy? Wala naman na pong update. Bakit? So again mga ka-J-Vlog, ito, sinabi ko na to kanina, iOS 18 is nandito pa yan for a long run. Huwag kayo mag-alala. Matagal nyo pa magamit ang iOS 18. Take for example yung iPhone 7, iOS 15, hanggang iOS 15 na lang siya, di ba? So, nawalan siya ng software update noong 2021. Ang tagal na, 4 years na, nagagamit pa rin natin. Still, 2026, pwede pa rin natin magamit. Even though, yung mga ibang apps, medyo kumukunti na yung mga nawawala ng support like Netflix and YouTube. Pero, nagtry ako, i-download yung mga old version ng Netflix, gumagana siya at nakakapag-Netflix pa rin tayo. So, ganun pa rin kaganda yung iPhone 7 and 7 Plus when it comes sa software. Matagal pa rin silang nasusupports. Kaya huwag kayo mag-alala dito sa iPhone XR, even though hanggang iOS 18 na lang siya, bilang pa kayo ng 5 years or 6 years, magagamit nyo pa rin itong device na ito. Ganyang kalupit ang longevity ng mga iPhones. Kaya hindi lang yun Kaya ko sinabing reason natin to buy yung iPhone XR is a software. Kasi iOS yan. Very user-friendly ang iOS. Isa to sa pinakamagandang operating system, of course, sa mobile devices. Kumbaga, ano rin sila napakadali lang nilang gamitin. Yun yung ating isang reason din, software. Napaka-solid pa rin ang iOS dito sa iPhone XR. Kaya kung naghanap kayo ng affordable iPhone na gusto nyo maka-experience din ng Apple ecosystem or makapasok sa iOS, ayan, iPhone XR ang mas better option nyo para sa ganyang
budget segment. And ang pinaka last reason natin why you should buy the iPhone XR is yung kanyang chipset. So yung chipset nito pang malakasan talaga. Kahit na 7 years na to, nakapaglaro pa rin tayo dito sa device na to. Napaka-solid pa rin ng Apple A12 Bionic chip. Isa to sa pinaka nagustuhan kong chipset dahil again, ang dami ko lang na-try na Apple A12 Bionic chip na chipset and still kaya pa rin makipagsabayan sa mga, sabihin na natin sa presyo niya, na entry-level smartphone na. Minsan maganda pa ang performance ito kasi flagship performance ang Apple A12 eh. Kayang-kaya niya pa mga ka-J-Vlog even sa mga 5G na entry-level smartphones. Apple A12 meron niya sa iPad mini ko, iPad mini 5th generation, tapos dito sa iPhone XR makakapaglaro ka pa rin dito ng Genshin, WoWA, COD, ML, kaya abangan nyo na lang po dito yung game test natin dito sa iPhone XR. Yun, na kung ano, naghanap kayo ng isang smartphone na hindi siya mabagal, scrolling, maglaro, lahat ng task kayang-kaya niyang gawin pa rin, iPhone XR is good to go. Again, yung chipset niya matagal na 7 years pero yung performance nandun pa rin. Kung maglalaro kayo sa iPhone XR, ang isa lang pong hihila sa inyo is yung battery performance. Pangit talaga battery performance ng iPhone XR pagdating sa gaming. Few hours lang tatagal nyo pagdating sa ganyan. Again, maliit lang po ang battery capacity nito. 3,000 plus milliampere lang. Expect nyo when it comes sa battery talaga, mabilis sila malubat. Lalo na pag binili nyo pre-love. Hindi nyo alam, di ba, na nade-degrade na yung battery niyan. Of course, nagiging luma na. Pero pag pinalitan nyo ng fresh battery na yan, matik, babalik na yan sa magandang performance niya. Kaya huwag kayo mag-alala or huwag kayo matakot mapalitan ng battery ng mga devices nyo. Normal na po yan. Ang kotse nga, napapalitan ng battery, di ba? Paano pa kaya mga smartphones? As long as yung pinalit na battery maganda, genuine original or third party na magandang brand na battery na iPhone, huwag kayo mag-alala, maganda pa rin ang performance niyan at matino yung naggabit, di ba? Kasi meron na ako na experience na nagkabit ng battery ng iPhone 6s Plus ko. Grabe, ang pangit, mabilis pa rin malobat. Tapos pinabukas ko sa hindi ako sa Green Hills ng pagkabit noon ha. Hindi pa ako nag-Green Hills noon. Tapos pinakabit ko sa Green Hills, nagpa-repair ako sa Green Hills. Grabe, alam nyo ba yung dinikit doon? Scotch tape. Kaya parating yung titingnan pa rin paano i-repair yung smartphone nyo. Be aware sa mga ganyang mga gumagawa. Sa Green Hills, marami pong gumagawa na legit dyan. At mag-PM na lang kayo dyan sa CMB Gadgets dahil meron silang mga recommend na legit technician, di ba? So again mga ka-J-Vlog, ayan ang ating 5 reasons why you should buy the iPhone XR ngayon 2025. Again, huwag kayo matakot. Napakamura na lang nito, 9.5. Sabihin na natin 9 to 10,000, 128, napaka-solid, murang-mura na lang. Syempre, yung mga ibang consumers, malaki pa rin bagay ang 1 to 2,000 pesos. Kaya malaki pa rin matitipid nila pag nag-iPhone XR sila. Kaya don't worry, maganda pa rin naman bili ng iPhone XR ngayon. Longevity, matagal pa rin to. Kaya kung interested kayo bumili nito, ilalagay ko po yung link nito sa description box kung saan makakabili. Syempre, sa CMB Gadgets.